Yung Code 95 certificate. Ayan po. Ayan, malinaw na malinaw. Nakikita nyo yung pangalan. So, binabati kita, Mr. Reynald National Dakanay. Antayin na lang po natin yung iyong ID. At antay tayo ng mga ilang linggo. Kasi Monday, Sabado kasi ngayon. So Monday, i-apply natin yung iyong ID. Tara na at sumama, tara na at magala, kasama ang maligali. Kahit san man magpunta, kahit san ililibot, kayo ay iikot, kahit saang sulok, basta makalimot. Mga kaligali, kasama kayo dito, kulitan at asaran, tawanan at mga biro. Tara at sumama, tara at magala, kasama ang ating maligali. Sumama ka dito. Ano, kamusta kayo? Tara sumama't manood, malilibang pa kayo. Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho. Magagandang lugar ipapakita sa video. Mga kaligalig, tara sumama ka. So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. At meron po tayo napaka-importanting anunsyo doon sa nung napanood nyo nung nakaraan yung aking content na merong nag-online course dito po sa aming residensya. At tinuruan po ito ng ating mga drivers dito at si Admin Mike Lubring Guerrero ay isa rin sa mga nagturo. So ito po silyado, silyado pinadala ng eskwelahan at ating pong bubuksan para makita. Ayan po, silyado po yan. Makikita ninyo. Diba? At ating bubuksan. Yun! Ito na po. Ito po yung kanyang tatakpan natin yung ibang. Ayan po. Yung kanyang Code 95 certificate. Ayan po. Ayan, malinaw na malinaw. Nakikita nyo yung pangalan. So, binabati kita, Mr. Reynald National Dakanay. Antayin na lang po natin yung iyong ID. At antay tayo ng mga ilang linggo. Kasi Monday, Sabado kasi ngayon. So Monday, i-apply natin yung iyong ID. At mag-antay tayo ng ilang linggo at sisimulan natin yung taco card upang ikaw ay makabiyahe na. So muli, ayan muli, Mr. Reynaldo Dakanay, maraming salamat sa pagtitiwala at meron ka ng qualification certificate. Ang antay na lang natin ay ang iyong card para tayo ay maka-move sa second step para doon sa tako. Now, kung mayroon ka ng tako, makapagsisimula ka ng makabiyahe at good luck sa iyong bagong journey dahil ikaw ngayon ay alam ko nasa production, nagtatrabaho upang kahit papano, kasi dito po paliliwanag ko pong muli sa inyo mga kaligalig. So, bilang truck drivers, pagdating nyo po dito sa Poland or kahit sa mga countries dito, hindi naman po kayo kaagad makakabiyahe. Dadaan kayo sa proseso. At yung mga proseso na yan, katulad ng paglalakad ng mga dokumento, Code 95, yan po matagal yung Code 95, lalo na kung long course kayo, kakaharapin po ninyo yung mga ganitong pagsubok na dadaan kayo sa mga examine. Unlike sa short course, 5 days lang naman ito yung short course at wala nang exam sa Word. Pero yung long course, bukod sa 21 days na nag-aaral ka, nag-schooling ka online, meron ka mga sinasagutan, ay mag-e-exam ka pa sa Word. So, pagkatapos kung hindi ka makapasa doon, ang pag-i-schedule ng exam ay dadaan na naman mahabang araw. Hindi naman yung pag bumagsak ka ngayon, kinabukasan may exam ulit. Hindi po ganun, Meron lang mga pangilan-ngilan na nangyayari yun dahil yung another day, bakante yung slot, so naibubok sila, Pero yung pag-ekbaksa kayo, tapos magpapabook kayo kinabukasan, madalang po yung ganun, pangilan-ngilan lang. Normally, another 15 days, kaya tumatagal po. Kaya kung kayo po ay dadaan sa mga ganitong pagsusulit, seryosohin nyo po mga kaligolik para hindi po kayo paulit-ulit. Meron po kasing iba rito na nakakasyam na take na ng exam hanggang ngayon na hindi pa nakakapasa.
Pero ito po ay sa aking pagkakaalam ay iilan lang po sila na maraming take na. Ang mga ibang kababayan natin ay nakadalawang take or take 1. Normally take 2, nakakapasa na at nag-i-start na yung proseso ng ID and then tako pagkatapos makakabiyahe na. So ganun po pinapaalala ko mga kaligalig. Hindi po kasi marami pong maling impormasyon at akala na sinasabi ng iba ay pagdating nyo ng Europe makakabiyahe ka kagad. Mali po iyan So doon sa mga nagsasabi pong ganyan, doon sa mga kababayan natin sa Pilipinas, huwag nyo naman pong turuan ng mali o i-mislead yung ating mga kababayan para sa ganitong pangyayari dahil pagdating po dito, unang-una nagdudusa yung kanilang mga pamilya dahil sa haba ng panahon ay hindi po sila nakapagpapadala ng allowance ng kanilang pamilya. Pero meron pong ibang mga magigiting na mga truck drivers na saludo ako sa inyo dahil sa inyong adhikain at pangarap para sa inyong mga pamilya. Kayo po ay tinatanggap ninyo ang pansamantalang trabaho na ino-offer sa inyo ng inyong mga kumpanya, production man yan, ano man yan, dahil ang mindset po ninyo na nakatalaga o nakatala sa inyong isip ay hindi naman po kayo permanente dyan. Tama po yan. Dapat yan po ang inyong ilagay sa inyong mga kaisipan na hindi naman po kayo pang matagalan dyan dahil ang ipinunta po ninyo dito ay driver. So now, doon naman sa ibang mga truck drivers na napunta sa production at hindi na nakayanan yung trabaho at sumuko, sumasaludo pa rin po ako sa inyo dahil hindi naman po talaga yun yung inyong trabaho. Kaya lang, sa inyong pagsuko at hindi ninyo nilagay sa inyong kaisipan na ito ay pansamantalang trabaho lamang upang masustain ninyo yung inyong pangangailangan dito sa Europa at sa pangangailangan ng inyong pamilya kahit papano ay makapagpapadala po kayo. Let's say makapagpadala kayo 40 mil buwan-buwan, it's not bad. May matitira pa doon sa allowance ninyo. Now, kung kayo ay magiging ganap na truck drivers, mas malaki mas malaki yung inyong may papadala. Kaya lang, ito naman yung tatrabaho ninyo ng pansamantala sa production ay hindi naman po talaga pang matagalan. Katulad, ito po, example ko po ito si Mr. Dakanay. Hanggang ngayon nasa production po siya. Alam ko dumating ito mga 3 buwan na ngayon pero hanggang ngayon nasa production po siya. Hindi po siya bumibitaw kahit mahirap yung kanyang trabaho at ako ay patuloy na nakikiusap. Kalma. Diyan ka lang, hanggat hindi ka pa titulado bilang isang truck driver dito, kulang ka pa ng dokumento, magtiis ka muna dyan. Ilagay sa isip na kahit pa paano may kita ka. Kesa naman po, itatambay ninyo yung haba ng panahon na kayo ay maglalakad ng dokumento. Unang-una, pinansyal. Yung inyong titirahan po dito, wala po kayong ibabayad. At wala naman pong kukup-kup sa inyong mga kababayan na libre at tatagal kayo ng bibilang ng buwan. Pagpalagay mo mga 4 na buwan, 5 buwan, wala pong kukup-kup sa inyo ritong libre mga kaibigan o mga kaligali. At yung inyong pagkain, wala pong ganon At lahat ng tao rito, ng mga kababayan natin ay nagtatrabaho. So kung kayo ay mamamalagi sa kanila, medyo mahirap din po yun. Meron naman kayong kakayanan na magtrabaho. So ang akin ay paalala lang po, huwag po natin pairalin yung ating mga pride, yung mga fried chicken na yan. Dahil yung iba kasi naririnig ko sinasabi, hindi, driver ako. Minsan yung mga employer po nagre-reklamo sa akin. Itong mga driver na ito ay nilagay sa production, pinakiusapan, ay pagkatapos meron po 1 linggo lang, hindi na talaga nakayanan. So ako naman hindi naman natin sila pinipilit sa ganun kasi yun yung kanilang prinsipyo Pero bakit meron mga Pilipinong nandoon sa kumpanya, 1 taon na nandoon, nagtitiis? Dahil yun yung kanilang designation talaga, production. Palibhasa, ito yung mga driver at napunta sa production, yung kanilang mindset, ako ay driver, hindi ako para dito. So mali pong mindset yun, dapat ang iisipin po ninyo yung inyong mga pamilya. Kasi unang-una, iniwan ninyo sila sa Pilipinas, umaasa sila sa inyo rito, at karamihan ay may mga utang pa sa lending. Now, yung lending ninyo ay tatakbo ng buwan-buwan ng pagbabayad. Paano po yun? At paano ninyo gagastusan yung mga dokumento rito kung kayo po ay tatambay lamang? Wala na po kasi ngayong kumpanya, or meron siguro ilan-ilan, hindi ko alam pero nung araw, yung mga dokumento ay sinasagot po ng mga kumpanya yan.
Code 95, Taco, whatever. Sinasagot po ng kumpanya kasi mababa po yung offer na sahod dati. Pero ngayon, malalaki na po ang offer na sahod ng mga trucking company. Lahat po ng dokumento katulad nito ay kayo po ang gagastos nito dahil hindi naman po ito para sa kumpanya, para po ito sa inyong personal na dokumento. Nung dati kasi sinasagot ng kumpanya pero kinakalta sa sweldo ninyo. Sa ngayon, at meron po kasing iba, after na madokumentoan at hindi pa nakakabayad sa kumpanya, nagsitakas. Kaya ngayon, malala po at severe ang mga pangyayari na yan na naging alerto sa iba't ibang kumpanya. Kaya hindi na po nila sinasagot yung dokumento. So, paalala lang po sa akin yan, para doon sa mga truck drivers at doon sa mga nagsasabi naman, yung mga driver sa Pilipinas na paalis at yung mga nandito sa Europa, huwag nyo naman pong turuan ng mali. Dahil sila rin po ang magdudusa pagdating dito. At doon sa mga nagturo naman, for sure, pagdating dito niyan, kayo rin ang uutangan niyan. Kaya turuan nyo po ng tama, mga kaligali. At ako, balik tayo rito kay Mr. Reynald Dacanay. Maraming salamat po at saludo sa iyo, sa iyong tiwala. At ito po ay marami na pong kahit 3 buwan o 4 na buwan na ito, 3 mga ganyan. Marami na rin pagsubok na dinanas ito kasi napunta po ito sa Berries. Tiniis po niya yung trabaho sa Berries, pero maalwan naman yung trabaho, namimitas lang ng Berries, maganda yung kanilang sweldo lingguhan, and nagkaroon ng pagkakataon na nalipat siya ng production na mas maganda yung sweldo at maganda yung oras. So kaya nga pinakiusapan ko siya, diyan ka na lang muna dahil habang hindi ka pa titulado, at least sumasahod ka. So sa mga ganitong truck drivers, saludo po ako sa inyo. Ako mismo ay mataas ang pagtingin at paghanga ko sa inyo dahil tinitis ninyo yung inyong kalagayan as a production pansamantala para meron kang maipadala sa inyong mga pamilya at mabayaran ninyo unti-unti yung inyong mga lending. So maraming salamat mga kaligari. Hanggang sa muli. Paalam.